Mukhang matutuloy na itong pinaplano matagal na ng Barangay Ginebra na makipag-trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At mukhang gustong makuha itong Barangay Ginebra itong si Kit Datu mula dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin si Datu isa doon sa mga top big men nitong ROS at yan ang dahilan kung ba't siya gustong makuha ng Ginebra dahil ito ay meron pang 3-point shot. So kung makukuha ng Ginebra si Datu, magiging magandang addition yan dito sa kuponan ni Coach Tim Cone. So ang tanong ngayon ay kung sino pwedeng ibigay ng Ginebra para makumpinsi si Coach Yengyao na ibigay si Datu. Well, actually magkakaroon ng 3-team trade. Itong si Datu mapupunta sa Ginebra, pero ang Rain or Shine makukuha yung first round pick ng Terra Firma. At ito namang Terra Firma makakakuha ng mga bench players mula dito sa Barangay Ginebra at baka maisama pa itong si Maverick Ahanmisi. So ibig sabihin kahit mawala si Kit Datu dito sa Rain or Shine, pwede nilang madraft itong si Michael Phillips, si Kai Balungay, si Quentin Brown kung sasali siya dyan sa draft, si Will Gosum at marami pang players. So ibig sabihin nito, hindi naman malulugi ang Rain or Shine sa ganitong klaseng transaction kung sakasakali. Kaya sa tingin ko, kung ganito yung offer ng Ginebra, mapapaisip talaga itong si Coach Yengyao. Ngayon, alam natin na itong si Coach Yengyao, syempre coach yan ng independent team, hindi naman yan papalugi. Pero sa ganitong trade, hindi naman siya talaga malulugi dahil patas naman yung ino-offer ng Ginebra. Kung ikaw Ginebra, walang duda na kaya mo gusto makuha si Datu dahil ang laki na makocontribute nito pagdating sa kanilang depensa at opensa. Alam natin si Japet Aguilar hindi na kaya maglaro niyan ng pamatagalan. Kaya sa tingin ko malaki makocontribute nito lalo na kung may ka-alternate na itong si Japet dito sa kanyang forward stat na si Datu. Lamang na ang Meralco ng 2-1 dito sa serye pagkatapos nilang talunin ang SMB kagabi. At katulad nung dati napansin ng karamihan walang adjustment na ginawa itong si Coach George Gallant. Nakita na ninyo noong second half walang pahinga itong si Junmar Fajardo. Napuna na yan ng mga commentator. Kaya nung bandang huli halos hindi na makatalon si Junmar at hindi na siya naging masyadong produktibo pagdating sa opensa dahil pagod na pagod na. Nakita rin natin na very predictable yung kanilang opensa at actually ang naging problema dyan kapag nilabasanan nila si Junmar at pinagpahinga ito, baka nagkaroon pa to ng enerhiya para maging mas dominant sa endgame. Pero hindi siya nilabas ni George Gallant. Kung inyong mapapansin, noong nilabas si Junmar nung first half, doon naka-score ng maraming puntos si Motao Tua. Ibig sabihin, kaya naman ng SMB kahit ilang minuto nang wala si Junmar Fajardo. Pero sadyang hindi pinapahinga ni George Gallant, ganito rin ang ginawa niya noong last game. Kaya nakita natin pagod na si Junmar. At sa panig naman ng Meralco, every 5 minutes nagpapalit sila ng mga big men nila. Si Almasan, si Bates, si Torres, si Pascual. Kaya palaging fresh yung mga players niya. Samantalang San Miguel ay sunog yung mga players. Isa pang problema, wala na namang nakuha to sa point guards ng San Miguel. Bokya itong si Enciso at si Chris Ross wala ding naibigay. So dito natin makikita may problema talaga ang rotation ni Coach George Gallant. Meron naman siyang Vic Manuel hindi ginagamit at palaging natatalo sa offensive rebounds ulit ang San Miguel Beer. So na-expose dito yung kahinaan sa adjustment ni Coach George Gallant. At kung hindi naka 3-point shot si Marcio Lassiter nung game 2, malamang 3-0 na to. So dito natin talaga makikita na pagdating sa coaching so far, lamang na lamang ang Meralco Bolts. So tignan natin kung anong mangyayari at kung may adjustment, if any, na gagawin ito si George Gallant para makabawi sila sa game 4. Habang itong Meralco nagpo-focus dito sa finals, mukhang itong TNT determinado na makuha na itong si Ray Ray Parks. At mukhang malaki daw ang i-offer nila dito para siya ay bumalik na at maglaro dito sa tropa ulit. Ang rights ni Parks ay nandito pa rin sa katropa at mukhang determinado sila na ito ay kumbisihing bumalik sa PBA. May mga offers dito kay Ray Ray Parks pero sa ngayon mukhang ang TNT gustong tapatan ito para makuha nila at magkaroon sila ng additional scorer dito sa lineup. Kung makuha nila ito si Ray Ray Park, sigurado na mag-move on na sila mula dito kay Mikey Williams. Dahil nakita na natin kung ano ang kayang gawin ni Ray Ray Parks nung siya ay naglalaro dito. Kaya sa ngayon masasabi natin na yan ang focus nito si Coach Chot Reyes. Alam natin na medyo hindi naging maganda yung pag-alis ni Parks dito sa TNT. Pero mukhang nagkaayos na sila
At sinabi nga ni Coach Chot Reyes na magiging okay siya kung bumalik ito si Ray Parks. At kung yan ay mangyari, syempre ang laking bagay para dito sa TNT Tropang Giga. Kaya sa ngayon, makikita natin dito na itong TNT ay isa do sa mga teams talaga na magiging tawag natin ay powerhouse kung sakasakali na maglaban sila ulit at maikumbinsin na bumalik ito. Sa ngayon, itong si Ray Parks wala pang masasabi natin official statement. Pero kung ganito ang sitwasyon at malaki ang i-offer sa kanya at syempre na magkaayos sila pagdating dito sa haba ng kontrata, sa tingin ko babalik itong si Ray Parks dito sa TNT. Kapag yan nangyari, si Parks masasama sa starting 5 kasama itong si RR Pugoy plus of course si Calvin Oftana, si Brandon Roser pag magaling na, and of course ito si Jason Castro. So ang lakas nitong TNT Tropang Giga pag nagkataon at yan syempre ang gustong mangyari nitong MVP group. Itong Phoenix Fuel Masters ngayon ang gustong gumawa naman ng adjustments para palakasin yung kanilang lineup. Pero ayon dito sa mga reports mukhang itong si Tyler Tio ay baka ma-trade na. Katulad nitong si Wami Tiongson, itong si Tio ay isa doon sa mga players na very much in demand ngayon. At mukhang kinakailangan siyempre gumawa ng paraan ng Phoenix para ma-retain siya. Pero mukhang ito si Tio daw ayon sa mga reports ang gusto ay maglaro sa isang team na magkakaroon ng tinatawag na tsansa na maglaro sa playoffs at mukhang yan ang wala ngayon dito sa Phoenix Fuel Masters dahil alam naman natin yung sitwasyon nila pagdating dito sa finances. So hindi na nakapagtataka na itong si Tyler Tio ay gustong mapunta sa ibang koponan. Ngayon kung ito si Tyler Tio ay ite-trade ng Phoenix, ang tanong ay kung saan. Wala namang magkukulang na mga teams na magkaka-interest kay Tio. Actually lahat ng teams halos gustong makuha ito. Ang tanong na lamang ay kung ano ang gagawin na kapalit. Dahil syempre ang Phoenix ayaw naman nilang basta ipamigay itong kanilang starting point guard. Pero ang tanong, kaya ba nilang i-afford yung starter naman ng ibang koponan? So yan ngayon tinitignan natin ditong gagawin ng Phoenix Fuel Masters. As it is masasabi natin na itong si Tyler Tio katulad ni Wami Tiongson very much in demand ngayon. Dahil kahit sabihin pa natin na maraming guard sa PBA, ay siya pa rin ang kinukonsidera na isa sa mga pinakamataasang basketball IQ. So tignan natin ngayon, bukod dito kay Tyler Tio, baka itong iba pang players ng Phoenix ay pwede na rin matrade. Alam natin si Jason Perkins matagal na. Pero ngayon ay obviously mukhang lalo pa yung magiging mas matindi dahil mukhang maraming teams ang magkaka-interest ngayon dito na makuha dahil alam na nila ang sitwasyon ng Phoenix Fuel Masters. Sa ngayon, itong si Coach Jamaic Charing, ginagawa niya yung kanyang magagawa para maging competitive ang Phoenix. Pero kung limitado talaga resources, ganyan mangyayari. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno Odalina family, Donald Santiago, Jason Mendoza, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG Lengio, Ogia Santillana at Tagle family, kay Ireneo Salangsang, Rico Olarte, Ronald Berbosidad, Jonel Alagon, Edwin Carmona Jr., binabati din natin si Juan Solege, Kuya Mike Alon, si Kuya Mike TV, Anthony Alon family, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Eduardo Monsales, John Ray Marquesuela, Jonald Malyari, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Michael D, si Dexter Domer, si Enju, at ang iba pa nating taga-subaybay.